Bagyong Agon, nasa severe tropical storm na at nananatiling nasa kalupaan pa rin ng Calabarzon. Inaasahang bigla ang pagsungit ng hangin kasabay ng malalakas na pag-ulan dahil sa bahagyang pagtaas ng kategorya ni Bagyong Agon na umabot nga po ng severe tropical storm, kaya pinaghahandaan maging ang Metro Manila. Kaya nasang pagbagal lalo ng galaw nitong si Bagyong Agon na bubungsod o posible pang magtatagal ito sa kalupaan ng Calabarzon na magdudulot ng mas maigting na mga pag-ulan sa buong Calabarzon, Laguna area, Batangas, kasama na ang Metro Manila. Kaya medyo paghandaan ito mga folks kung sakali. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, May 26, 2024. Ang oras nating boss may maga ay alas 9:27 na ng umaga. Grabe ang nakikita ngayon natin na sitwasyon dito sa aking team weather dashboard at kitang-kita po ang pinagsama na lakas ng mga buhos ng ulan kahit na ito ay mga light to moderate sa ngayon at ilan na ngayon na unti-unting na nagkakaroon na ng mga heavy rain showers to violent dahil biglang nag-upgrade ng wind category itong si Agon na ayon sa aking tropical cyclone sector ay umabot na sa severe tropical storm category at kung makikita ninyo in knots ay nasa 15 knots na po ito. Kaya ibig sabihin lamang ay pasok na siya sa mahigit sa 89 kilometers per hour na maximum sustained wind. At alam naman natin sa category natin sa Pilipinas, oras na ito lumagpas ng 89 kilometers per hour, itinataas natin sa kategorya bilang severe tropical storm. Sa international weather agencies kasi, wala po kasi silang term na severe tropical storm. Tayo lamang sa Pilipinas ang gumagamit ng ganon kategory. So bilang paglilinaw yan mga folks. At kita rin sa ating Doppler satellite imagery ang although magandang hitsura ng sirkulasyon nito, pero bad news naman at pangit naman ang magiging lagay ng panahon natin dito sa lalo na sa bahagi pa rin ng Calabarzon area, damay ang Metro Manila. At dahil sa mas mabumagal ito ng 4 kilometers, ang galaw nitong si Agon ay inaasahan na bahagyang magtatagal ito sa kalupaan nito ng Calabarzon nitong buong maghapon. So, depende sa magiging kilos niya kung bigla itong magbago o hindi ay sa ngayon ay medyo tatambay ito ng bahagya na matagal dito sa bahagi ng Calabarzon na ito. At kitang-kita yung pinaka-spiral circulation, yung central eye wall ni Agon, kitang-kita dito sa pinaka-sentro ng Doppler radar nito. At kung titingnan natin para makita natin kung ano ang kasalukuyang lokasyon niyan, kitang-kita po sa may bandang Dolores po ang kasalukuyang central eye wall nito. Kung titingnan natin sa pinaka at ipopost natin, ayan, pinost natin yung animation. Ito yung center eye wall ni Agon. Yan yung hanggang kasalukuyan niya at kung ibababaan natin yung opacity, kitang-kita ang sentro nito ay nasa Dolores, sakop pa rin ng Calabarzon, which is ipinost ko yan sa aking Facebook page na yung bagong update niya. Dahil kanina nga po is in-expect natin na sa bandang Pawin na to ng Kabinti. Yan. Biglang nag-reset yung lokasyon niya dahil yung mga ATCF ay minsan talaga nami-miscalculate ng satellite yan. Hindi talaga 100%, lalo na kung yung significant hindi ma-identify ng satellite o ng ATCF yung pinpoint kapag sobrang lawak ng sentro. At dahil na-identify bigla ng ATCF yung pinaka-pinpoint ng eye wall, biglang nagre-reset ito at binago yung lokasyon. At which is tama na po yung lokasyon niya, nasa bahagi na nga po ito ng Dolores, bandang Dolores o bandang Tiaong, Quezon. Pero bandang Dolores ito yan dito sa may bandang Mount Manahaw, yung pinaka-central eye wall niya, yan. Siyempre may percentage of error pa rin yan.
Pero malinaw sa central niya o sentro ng sirkulasyon niya ay nandito sa may bandang Dolores. Ayan. So at least malinaw yan mga folks. Yan. At kung itataas natin yung opacity, kitang-kita po yung central eye wall nito ni Agon. Ayan. At tumaas na nga po siya as severe tropical storm. So nakapag-accumulate pa siya ng lakas kahit na nasa kalupaan nito ng Calabarzon. Kahit nasa lupa siya, nagagawa pa rin niyang mas lumakas pa. So, asahan natin o ipagdasal natin, panandalian lamang yan dahil anytime ngayong araw, buong maghapon ay babagtasin na niya ang bahagi na ito ng Sierra Madre, which is yan yung lubusang magpapahina talaga sa kanya kapag nakalapit na to dito. Yan, hihina talaga ng husto yan dahil alam naman natin Sierra Madre, yan yung blocker o pinakapader na humaharang sa mga malalakas na bagyo. So kasalukuyan, habang nasa bahagi pa siya ng Dolores, Quezon, inaasahan pa natin na makakapag-create pa ito ng mas masusungit na bugso na hangin, kasabay ng masungit din na buhos ng ulan na unti-unti nating mararamdaman yan. At sa ibang bahagi ng bansa, kabilang na ang Tagaytay at Batangas, mas una-una ninyong mararamdaman yan dahil yung lower quadrant, makikita nyo yung lower quadrant ng central eye wall ay mas naka-intensify sa bahagi nga po ito ng lipa sa Batangas, sakop ang Rosario, Taysan, San Juan, sakop ng Quezon yan, Tanawan, Batangas, hanggang Santo Tomas, kabilang na ang Calamba, Los Baños at Talawan. So sa mga kababayan natin sa area na yan, mag-iingat po sila dahil yung central eye wall niya na mas malakas yung intensity ay nasa bahagi ng yan. Kaya yung mga tagalipa, mas nararamdaman ninyo ngayon ang sungit ng hangin dyan na may kasabay na ulan dahil nga po nag-upgrade ito ng lakas ng hangin. Habang nire-report po kasalukuyan ang balitang ito, kaya mag-iingat po mga folks dahil maya-maya baka pag-upload ko ng aking video ay iba na ang magiging sitwasyon o yung bagong data ni Aghon. So kasalukuyang nasa severe tropical storm ito at kitang-kita sa Doppler radar imagery ang napakagandang sirkulasyon o spiral shape nito at kitang-kita po ang pinakasentro ng bagyo. Yan ay nandito nga po sa parte ng Dolores, Quezon Province. Sakop pa rin ito ng Calabarzon. At least kitang-kita at detalyado natin na napipinpoint yung eksaktong location ni Aghon. So at least magiging guide muna natin to habang malinaw na nakikita natin sa Doppler radar na mula sa Data PD Pag-asa ang pinaka-eksaktong lokasyon ni Aghon. At least kung magkaroon man ng mislocation sa coordinates ang mga automatic tropical cyclone forecast system o ng aking tropical cyclone sector, ay mas malinaw nating nalalaman yung pinaka-eksaktong lokasyon niya approximately base dito sa pinaka-central eye wall ni Aghon. So yan po yung mga folks at manatiling nakatutok po ngayon dahil inaasahan natin na mas susungit na ang mararamdaman nating hangin kasabay ng mga pag-ulan at mga pagkulog at pagkilat. Typically sa baybayin yan natin mararamdaman. At sa iba pang status natin, makikita natin ang mga pagkulog at pagkilat ngayon, nakalatkalat ngayon sa bahagi ng Calabarzon, kabilang na ilang bahagi sa baybayin ng Manila Bay. Yan, sa may bandang Batangas area. So, ingat po dahil may kasabay pa rin tayong mga pagkulog at pagkidlat ngayong maghapon. Ayon sa aking lightning detection system, ay umaabot na sa 34 lightning strikes na po ang nadetect ng aking lightning detection system. At kung titingnan natin ang detalye, ang pinakamalapit mula sa amin, so far nasa 106 km. Pero kung titingnan natin dito ay almost, mga 106 km o mahigit sa 100 km ang range mula sa amin sa Caloocan, na ayon sa detection sa amin sa Caloocan ay aktibo at pinakamalapit na po na range sa amin sa Caloocan. At makikita po rito ang aggressive ng detection ng lightning strikes. Puro cloud to ground po ito mga folks kaya asang mag-iingat po mga folks. Dahil ina-anticipate na natin ang kasabay na mga lightning strikes na yan. Samantala sa current conditions, overcast po, gloomy, windy, lightning showers ang madalas and overcast po at napakamakulimlim po. Very
very gloomy po ang inaasahan namin na dito sa amin sa Caloocan. Alam na po natin at expect naman yan since kahapon pa ay naging mas makulimlim na kami sa Caloocan at sa buong Metro Manila. At asahan na patuloy-tuloy na nakakaranas pa rin kami ng mga light and some moderate rain showers pero mas madalas light rain showers. Pero long run po at tuloy-tuloy naman ang buhos nito kaya nakapag-accumulate kami ngayon ng total of 38.1 mm ang total rainfall. Gaya ng report ko kahapon, inaasahan talaga natin sa long run rainfall aabot ng mahigit sa 50 mm o possible maabot pa ng mahigit sa 115 mm magiging total rainfall natin dito sa Metro Manila. Inasahan na po natin yan at na-post ko na rin yan sa Facebook page. At hindi naman po tayo nagkamali ng ating analysis. Samantala, sa lowest temperature na tala ng aking weather station kaninang 7:16 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.7 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng mababang temperatura, comfortable ito at 32.1 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:07 PM. So medyo enjoy natin ngayon ang medyo mababang temperatura sa Metro Manila. Dahil ilang araw na talaga tayong bugbog sa sobrang init. Ngayon ay medyo enjoy natin ang araw na ito. Bagamat mag-iingat pa rin tayo dahil masungit po ang nagiging attitude nitong si Aghon. At dahil dyan, mababa rin ang expected na heat index at 41.5 degrees Celsius ang aming naging heat index sa Caloocan. Pero kung tatabi natin sa heat indexes ni Pag-asa, which is hindi ako nag-post masyado kahapon dahil anticipated, mabababa talaga ang inaasahang heat index sa buong bansa. At kung titingnan natin, mula kahapon, May 25, ay nangunguna lamang sa may pinakamataas na heat index. Kung sisilipin natin dito, ay may 47 degrees Celsius ang Lawag, Ilocos Norte. Dulong-dulo po yan ng Luzon, which is hindi pa naman naaabutan kasi ng outer rain band nitong si Aghon, kaya talagang mataas ang heat index sa kanila at temperatura. Mabot nga ng 47 degrees Celsius ang kanilang heat index. Kung mga lawalama, may nauna pa pala, nagkamali ako. Ang Apari Cagayan ang mas nanguna isa sa Lawag, Ilocos Norte. Dahil nasa 48 degrees Celsius ang kanilang heat index. So, stand to correct na Apari Cagayan ang nangunguna sa talaan ni Pag-asa. Hindi ko napansin na 48 degrees Celsius pala ito. So, nangunguna po ang Apari Cagayan sa may pinakamataas na heat index. So, expected na natin, pinakamaalinsangan sa kanila. At pumangalawa ang Lawag, Ilocos Norte na nasa 47 degrees Celsius. So, mapapansin niyo, puro dulo ng extreme northern Luzon na which is hindi naaabutan ng outer rain band ni Aghon, ni Bagyong Aghon. Kaya talagang mataas pa rin ang temperature sa kanila at maaliwalas ang kanilang himpapawid since kahapon. At pumangatlo na ang may tig 45 degrees Celsius kung walang 46 mula sa Butuan, sa Agusan del Norte at dito sa bahagi ng Bacnotan, La Union. So yun po. And the rest, puro mabababa na at mga tig 42 degrees Celsius na lamang. So mangilan-ngilan lamang since kahapon ang may matataas na heat index dahil halos sa buong bahagi kasi ng Visayas at Mindanao ay naapektuhan ng rain cloud nitong si Bagyong Aghon. At pagdating naman sa PH streams in past 24 hours, ang Subic Bay pa rin ang may nanguna sa may napakamataas na temperatura at 37 degrees Celsius. So, sa bandang Zambales, mainit pa rin talaga. Kung titingnan naman kasi natin, hindi naman masyado napapag-abot ng outer rain band ni Aghon ang area ng Zambales. Kaya mataas ang naging temperatura pa rin sa kanila dyan. Papansinin nyo, klaro ang area na ito. Hindi sila masyado inaabutan ng outer rain band. Kaya hindi yan pasok sa tropical cyclone wind signal number 1 ni Pag-asa. Kung sisilipin ninyo at makikita ninyo, ay mataas pa rin at maaliwalas ang bahagi niyan, kabilang na ang bahagi ng Dagupan o area ng Pangasinan. Kaya sa kasamang palad ay mainit ang temperatura nila dyan. At nanguna nga po ang Subic Bay na weather station na may 37 degrees Celsius. Despite na halos bungad na bungad lamang yung Subic
Kaya inabutan pa rin sila. Malamang kasi since kahapon yan, kaya maaliwalas pa rin ang himpapuwid sa kanila. Hindi gaya sa may bandang Bicol talaga na binayo na sila ni Aghon. Hindi kagaya kahapon dito sa bahagi ng Northern Luzon area, medyo hindi pa nagpapang-abot. Malamang ngayon pa lamang bababa yung temperatura sa Subic Bay dahil nandito na nga po sa may Calabarzon itong si Aghon. Kaya since kahapon, nakapagtala ng 37 degrees Celsius ang Subic Bay at sa lowest temperature naman sa Baguio City na natiling stationary at 18.4 degrees Celsius na lowest temperature. At sa Iloilo na naman ay nakapagtala ng 103 millimeters ang total rainfall ang mga taga Romblon. Well, dinaanan kasi yan ng mas inner rain cloud nitong si Aghon. Kaya yung paligid na yan mula Romblon, Marinduque lalo na at bandang Tabias Island, yung paligid na yan, talagang namutakti ang buhos ng ulan talaga sa kanila kahapon. So, expected na natin, anticipated na talaga natin na talagang ganyang kataas. At dahil sa patuloy pa rin na tumatambay itong si Aghon, asahan na mas madadagdagan din ang mga pag-ulan namin sa Caloocan and the rest ng Calabarzon area. So, ingat pa rin mga kababayan natin dyan. Ingat po sa mga posibleng pagbuho ng lupa bigla, lalo na kung bigla ang bubugso ang hangin dahil sa paglakas pa ng hangin nitong si Aghon na umabot nga ng severe tropical storm. Wala tayong space weather status. Kalmado naman ang ating outside weather status sa space so far. At sa ating outside humidity ay nasa maximum of 97% ang outside humidity namin sa Caloocan. May tuturing na itong maximum at wala namang nagbago since last hour. Well, talagang ganyan na ang maximum niyan ang expect natin dahil nga po sa napakataas na relative humidity. Kaya napakalamig ng ating temperatura ngayon sa paligid. At ang ating atmospheric pressure nasa thunderstorm level at 1,007 hectopascals. Kaya nakakaranas tayo ng mga localized thunderstorms na kung babalikan ninyo aking lightning detection system ay madalas na ang mga pagkulog at pagkidlat sa ilang areas ng Quezon Province, Bicol, yan, sa may bandang Camarines Norte, bandang Quezon Province, bandang Laguna, Batangas area, at dito naman sa bahagi ng Polillo Island at sa rest ng baybayin nito ng Northeastern Luzon. Alam na natin, ilang beses ko na pinapaliwanag na oras ng ating barometric pressure, pumipitik ng 1,007 hectopascals yan, ay expected localized thunderstorms po ang iiran. So malinaw naman yan. And steady ito since last hour, so wag na po tayo magtaka kapag nagkakaroon ng mga localized thunderstorms. Dito pa lamang, alam na natin kapag nagkakaroon tayo ng mga pagkulog at pagkidlat. Sa barometric pressure pa lamang, alam na natin kaagad. And so far, sa high tide and low tide status, maximum high tide pa lang po tayo. May 1 hours and 10 minutes pa to maximum high tide o exact of 10:52 AM. Inaasahan natin na magiging mataas po ang level ng karagatan niyan at dahil sa masungit na panahon ay inaasahan natin na mas maalon po ang magiging karagatan diyan. So medyo ingat po abang malalim po ang level ng karagatan sa Manila Bay. So kung medyo kayang lumayag ang ating mga mangingisda, ay ingat na lamang, be wary sa magiging alon. Bagamat sa ngayon hindi naman masyado pa nakataas ang gale warning sa may kanluran ng bansa, except na lamang sa may bandang Southern Luzon. Sa baybayin ng Southern Luzon, medyo tumataas na rin. At bandang baybayin ng Batangas, unti-unti na rin tumataas yan. So anytime, maaaring tumaas na rin sa may bandang Manila Bay. So titingnan natin yan maya-maya kung apektado na rin ng gale force winds at taas ng alon dyan maya-mayang konti. I-discuss natin yan. Pero at least, kung mapapansin ninyo na medyo sumusungit na ang alon at bumibugso na ng hangin, restrain na lamang po tayo para sa ating kaligtasan. Kung sisilipin naman natin yung actual high tide, well, mataas po yung ating high tide, aabot ng 1.3 meters po ang taas ng tubig sa baybayin ng Manila Bay. So, ingat po at inulit ko kung medyo masungit ang alon sa baybayin ng Manila Bay at Cavite, kung maaari ay mag-restrain po muna tayong pumalaot para na rin sa kaligtasan natin. Pero kung kalmado naman, sige lang po, tuloy lang po tayo. At sa balak maligo, kung maaari, wag na muna pong maligo dahil baka kasi rough
roughy po o magiging roughy po ang pag-alon, medyo delikado po yan dahil bukod sa maalon at malalim yung level ng karagatan ngayon dyan. Delikado po, lalo na sa mga kabataan natin na balak maligo ngayong araw. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at inasalulubog naman ito mamayang 6:20 PM. At ang ating 93% illuminated na lamang na waning gibos since hindi naman natin makikita ito dahil mostly cloudy nga tayo, hindi natin makikita yan. Para sa ibang panig ng bansa na makakakita ng waning gibos na may 93% na illuminated o sinag ng buwan ay sisikat naman ito mamayang gabi at 8:59 PM. At kinabukasan na ng umaga naman ito lulubog at 7:22 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo, hanggang bukas na ito na Lunes, well, matik na po, mas maulap ang ating himpapuin, maulan at naanaasahan din na magbiglang pagbugso, depende sa magiging mood nitong si Agon kapag lumakas ito at mananatiling severe tropical storm na in-expect natin panandalian lamang yan. At dahil sa magiging makulimlim tayo, expected ang mga pag-ulan, 100% chance yan, matik na yan, despite ng mga light to moderate ang mas madalas na mararamdaman natin. At dahil sa lumakas ito, posibleng umabot pa ng mas masungit ang buhos ng ulan at hangin. Ulit-ulit ko po yan para may take note po tayo para sa mga taga Batangas at Laguna. Huwag na po tayong magtaka kung bakit biglang sumungit ang buhos ng ulan at bugso ng hangin. Bukas naman, magiging maulap ang himpapawin maghapon. Localized thunderstorms pa rin, expectively, lalo na sa may bandang silangan ng Luzon bukas, ng Lunes, sa bahagi pa rin ng silangan Baybayin, ng Calabarzon at ilang areas ng Calabarzon pa rin. Patuloy pa rin kayo makakaranas ng medyo makulimlim o mas makulimlim na himpapawid habang lumalabas itong bagyong si Agon. Kaya asahan pa rin ang mas makulimlim at mga mauulan na bahagi na yan. 55% chance ang nakalagay ditong forecast. Ngayong araw, maximum 100% chance po. Sa lowest temperature expected natin, maglalaro lamang sa 27 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected 24 to 25 degrees Celsius. Sa local weather advisory naman natin mula sa Dito PD Pag-asa. Mula kaninang 3 AM sa kanilang data, namataan ng sentro ni Aghon o Tropical Storm Aghon ay namataan sa coastal waters na ng Pagbilao, Quezon. Pero since cancel out na po ito at 3 AM pa lamang nila ito na-report, so hindi na po ito sufficient o hindi na ito accurate, pero banggitin pa rin natin dahil ito ay nasa local weather advisory natin at itong huling namataan ni Pag-asa. So nasa coastal waters na po ito ng Pagbilao, Quezon na may maximum sustained wind na 65 km per hour at bugsong umaabot ng 80 km per hour, which is nauna ko na pong na-report yan kagabi pa bago magtaas ng category si Pag-asa. Nauna ko na pong na-analyze at na-report yan kagabi sa ating Facebook page. At base dito, kay Pag-asa ay kumikilos pa northwestward at 10 km an hour. Pero dahil late na yan, hindi na latest. So, considerable na hindi na ito latest update. Samantala, sa General Flood Advisory and Warnings, makikita natin ay so far ay nakataas pa rin ang halos buong Mimaropa, Bicol Region, Calabarzon, damay na ang Metro Manila at buong Visayas sa may mga potentially pa rin daw na babahain. Unti-unti na rin nagmo-moderate ang bahagi pa rin ng bandang Ilocos Norte, Ilocos Sur. Unti-unti nasa moderate po ang flood prone na ngayon yan at kasama na ang nakataas na tropical signal number 2 sa buong bahagi ng Quezon Province. Damay na rin ang ilang areas ng Metro Manila na posibleng bahain. Nasa ngayon, nasasako pa lamang ang buong Calabarzon area hanggang dyan sa bahagi nga po ng Mimaropa. Ingat pa rin sa potensyal na pagbaha kahit na mga light to moderate ang madalas na pagbuhos ng ulan. Ay huwag natin na maliitin ito dahil lalo na kung tuloy-tuloy at magdamaga naman ang pagbuhos ng ulan. Pero diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita mula dito sa infrared VIR, makikita po ang buong kaulapan nito ng itong si Bagyong Aghon na nakakasakop sa halos buong Central Luzon na Metro Manila at buong Calabarzon area. At asahan na natin ang patuloy pa rin ang long run ng pagbuhos ng ulan, mostly light to moderate showers. At dahil sa nag-severe tropical storm ito ngayon, kani-kanina lamang,
ay maaring magkaroon tayo ng medyo pagsungit ng buhos ng ulan at sungit din ng biglang bugso ng hangin, especially sa buong areas ng Calabarzon, lalo na sa bandang Lipa, Laguna, Cavite, at maaring madamay ang Metro Manila at ilang bahagi ng Bulacan hanggang sa bahagi ng nasasakop pa rin ng Tropical Cyclone Wind Signal at unti-unting nadadamay na ang ilang bahagi ng Central Luzon hanggang Tarlac at ilang portions na rin ng Zambales area. At dahil dyan ay kung magtutuloy at magme-maintain ng Severe Tropical Storm Category yung wind speed ni Agon, asahan na mas masungit ang magiging pag-ulan sa buong bahagi na yan mula Metro Manila at nabanggit ko na po buong Calabarzon na, damay na rin ang bahagi ng buong Mindoro, Marinduque at ilang bahagi ng Romblon at ilang bahagi dyan sa may bandang Southern Luzon at Bicol region. Dahil yung water vapor, kung titingnan natin, sakop pa rin ang buong bahagi ng Southern Luzon. So asahan pa rin na makakaranas kayo ng mga light to moderate showers ang buong bahagi na yan ng Kalibog mula dyan sa may bahagi ng Panay all the way hanggang Masbate, hanggang Samar o Northern Samar Island. At dito naman sa Mimaropa, ang bahagi pa rin ng parting Coron, Palawan at Mindoro area. At makakaranas ng mas maulap na himpapurin pa rin mula dyan sa bahagi ng El Nido, Taytay, San Vicente, Rojas at hanggang sa buong bahagi na yan ng Puerto Princesa at maaring abot ang maulap na himpapurin hanggang Kalayaan Islands. Pero hindi lala na magiging pagkalat ng ulan gaya ng Mindoro, magiging maulap lamang at mga isolated and scattered rain showers ang expected na iiral sa bahagi ng Palawan area. Maliban sa bahagi ng Mindoro na mas nakakaranas ng medyo masungit-sungit na buhos ng ulan, dulot ng presensya pa rin itong si Aghon sa vicinity ng Calabarzon pa rin, na hanggang sa kasalukuyan ay nariyan pa rin sa bandang Dolores, Quezon. At kita-kita rin sa water vapor, yung wrapping ng water vapor dito sa may southwest at bandang northeast. Asahan po na magka-accumulate ng malakas ang buhos ng ulan sa area na yan ha. At nabanggit na natin kanina ang buong Quezon Province ay nakataas na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang bahagi ng yan, buong Quezon Province at mula sa bahagi ng Atimonan, Quezon, pataas na yun ang buong Aurora region hanggang Kasiguran, Aurora. Nakataas daw sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 yan ha. So ingat po sa mga kababayan natin sa posibleng pagbaha at biglang pagguho ng lupa just in case. Kung gagamitin naman natin himawari ay makikita natin ay ang buong nasasakupan na ito ng buong Central Luzon na ng mga rain cloud na ito mula sa sirkulasyon ni Aghon ay makikita natin ay magdudulot na po ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Typically light to moderate showers ang mas madalas, pero hindi natin may alis ang mga ilang heavy rain showers, lalo na't naging severe tropical storm nga po ito. At mula sa extreme ng Luzon, mula dito sa bahagi ng bandang Kawayan City, Ilagan, Caban, pataas ng Tugigaraw, and the rest ng hanggang Apari, partly cloudy to mostly cloudy pong iira sa inyo dyan. So medyo makakaranas pa rin kayo ng mga ilang scattered rain showers at ilang mga pagkulog at pagkidlat. Dahil ang ating atmospheric pressure naglalaro sa 1,007 hectopascals, nangangahulugan lamang na expected ang mga localized thunderstorms sa border o boundary na yan ng bandang Tugigaraw hanggang Ilagan. At dyan sa may bandang silangan parte ng Cagayan Valley at hanggang Baybayin. Magiging mostly cloudy po kayo dyan and expected ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. Pero dito sa may bandang Hilagang Kanluran naman ng Luzon, mula sa may bandang Pangudpud, Ilocos Norte, Lawag, pababa na yan ng Bigan, hanggang dyan sa bahagi ng Banggit, kasama na ang Candon, Santiago, pababa dyan na bandang malapit sa may bandang San Fernando, La Union. Bagamat medyo nagkakaroon na sasakop na ng influence ng outer rain band ni Aghon, ay dito sa bahagi nga po ng Candon pataas ng Ilocos Norte, patuloy pa rin makakaranas ng katamtaman lagi ng panahon. So medyo maaraw pa rin makakaranas kayo dyan. Medyo manaka-naka na po kayo makakaranas dyan ng mga mauulap na himpapurin at medyo unti-unting pagkulimlim. Pero asahan na mas mataas ang temperatura nyo pa rin dyan dahil medyo fair weather pa rin ang mararanasan ninyo dyan. Despite na may ilang partly cloudy ang madalas ninyong mararanasan dyan. Kabilang na ang buong bahagi ng Cordillera Administrative Region sa Kanluran ha. So expected pa rin yan nitong maghapon. Depende sa magiging mood nitong si Aghon pa rin at yung outer rain surface
na magpang-abot sa kanluran ay isahan ang magiging maaliwalas at partly cloudy ang inyong himpapuwid sa area na yan ng Ilocos Norte at nabanggit ko na nga po hanggang dito sa may bandang boundary ng San Fernando, La Union. Bagmat ang San Fernando, La Union, unti-unti pa lang kayo makakaranas ng medyo makulimlim at unti-unting mga drizzle rain showers. Lalo na sa bandang boundary nito ng Kasilangan, Burgos at Bagkwit. Yan. Yung boundary na yan, medyo nakakaranas kayo ng mga mangilan-ngilan na wisik o drizzle rain showers. Unti-unti. Hanggang sa may bandang Atok Benguet area. So sa bahagi ng Baguio, medyo nakakaranas na rin kayo ng mas makulimlim na himpapawirin dyan ha. Medyo umaabot na rin yung outer rain surface dyan ni Aghon. So medyo mga drizzle, light rain showers at ilang some moderate, maaari ang mararanasan ninyo dyan. At magiging mas makukulimlim na at mahamog. So ingat po sa mga bumibiyahe pa Baguio dahil halos zero visibility kayo dyan habang bumibiyahe mula Central Luzon. Ingat na lamang mga kababayan dyan. And the rest ng bandang Sagada hanggang Banawe ay katamtaman, partly, tumusikaw din na rin ang medyo iira sa inyo at unti-unting sa presence nitong outer rain band ni Aghon, medyo may mga ilang drizzle rains din po kayo makakaranas dyan. At posibleng pa rin mga ilang pagkulog at pagkidlat dahil sa mababa na nasa 1,007 hectopascals ang ating atmospheric pressure. And the rest naman sa may bahagi ng Visayas area, mula din sa may bandang Silangan ng Samar region, medyo improved weather condition na po kayo dyan. Bagamat mga partly tumuslikaw din pa rin ang iiral at mga ilang kalat-kat na pagkulan pa rin na may ilang pagkilat at pagkulog ang mararanasan ng mga taga-Allen, Lawag, Ilocos Norte, Lawang Northern Samar, sorry. Kasi katunog kasi ng Lawag Lawang pala to. So medyo nalinlang ako dun. Basa ko Lawag tuloy. Lawang pala ng Northern Samar. So inulit ko, bandang Lawang, Northern Samar, Katarman, medyo partly tumuslikaw din po kayo dyan. So expected pa rin ang mga scattered rain showers na may ilang pagkilat at pagkulog. And dito sa may bandang border na ito ng aking guguhitan, ayan, yung border na yan ay mamamagitan po ang mas maulap na himpapawirin at mga ilang kalat-kalat na pagkulan na may ilang pagkilat at pagkulog mula sa Masbate, yan, at buong Panay Island area. Damay na ang Iloilo, Bacolod, Cadiz, Bogor, San Carlos City, yan, hanggang din sa may bandang kanluran ng Sipalay area ng Negros Region. Mas maulap na himpapawirin ang iira sa inyo dyan na may inaasahan ding mga pagkulog at pagkilat lalo na sa hapon. Pero pagtawid ng Central Visayas mula sa bandang ng Cebu City, despite ng mga ilang partly, tumusikaw din pa rin ang iiral, kabilang na sa silangang bahagi ng Negros Region, sa Bayawan City hanggang Dumaguete. At sa Cebu naman ay ang buong bahagi ng Cebu at Bohol. Despite na may mga partly cloudy kayo dyan, mga isolated rain showers lang din ang iiral, pero medyo improved weather condition na po kayo dyan at mas unti-unti na nagiging maaraw sa inyo dyan. Lalo na ng mga taga Leyte, katamtaman na po at moderate na po ang lagay ng inyong panahon dyan. So ngayon, mas nakakaranas na kayo ng maaraw at unti-unting maalinsang ang panahon sa bahagi na yan ng Leyte. Hanggang din sa may bandang pababa na mula Dolores hanggang Borongan Eastern Samar at Dien Eastern Samar. Mula sa masungit na panahon ninyo dyan, ngayon ay improved weather condition na po kayo at unti-unting magiging maaliwalas ng himpapawid na may some partly cloudy pero manguna na po ang maaraw at unti-unting pag-alinsangan ng inyong temperatura dyan. At mula sa Bohol hanggang Northern Mindanao, magiging katamtaman na po ang inyong lagay dyan, maaliwalas at ilang partly cloudy lamang ay iral. So expected na mang maaraw at maalinsangan ng panahon ninyo dyan mula sa Rigao del Norte and the rest ng Northern Mindanao area. At asahan na rin ang katamtaman na lagay ng panahon mula dyan sa bahagi ng Agusan del Norte, mula Agusan del Sur, mula San Francisco hanggang dyan sa may Compostela Valley, sakop ng Davao de Oro, magiging katamtaman at maaraw at malinsangan na rin ang inyong iira dyan. May mga ilang localized thunderstorms ang nakaforecast sa inyo dyan, especially mamayang hapon po. So take note mga folks, magdala na lamang ng pananggalang, hindi lang sa tinding sikat ng araw, kundi sa asahang mga biglang pagkulog at pagkilat sa hapon o sa gabi. Especially sa silangan ng Mindanao, dyan sa San Francisco hanggang Hinatuan. And the rest ng Davao region ay magiging katamtaman po, partly cloudy at ilang mostly cloudy lamang ang iiral sa inyo dyan maghapon, pero manguna ang maaraw at malinsangan ninyong panahon. Dala na naman ang pananggalang sa tinding sikat ng araw.
At dito naman sa bahagi ng Soxadin, may mga ilang party tumusil cloudy. Isolated rain showers lang ang nakaforecast sa inyo dyan na hindi naman din nagtatagal. So magdala po ng pananggalang dahil sa tinding sikat ng araw sa buong bahagi ng General Santos, pataas na ng Coronadal City, Cotabato hanggang dyan sa pagpasok po ng boundary ng BARMM. So magiging maaraw po at katamtaman na lagay ng panahon at malinsangan hanggang dyan sa may bandang Iligan City. Boundary na yan ang Northern Mindanao. At sa Zamboanga Peninsula, may ilang cluster o trough ng kaulapan sa may bandang Zamboanga del Sur, sa may Pagadian City hanggang Pitogo, ay may mga ilang isolated rain showers po ang kasalukuyang umiira dyan. Pero maaaring panandalian lamang yan at balik na rin sa katamtaman ang lagay ng panahon. May ilang partly cloudy, kaya asahan ang posible pa rin mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa hapon. Pero mangunguna ang partly cloudy at maaraw at mataas na heat index kahit papaano. Magiging maulap din at mga kalat-kalat din ang mga isolated rain showers dyan sa isla ng Basilan hanggang Hulusulu. So ingat na lamang sa potentially kung bigla ang magbuhos ng heavy rain showers. Bagamat kung titingnan naman natin dito, cluster lamang ang mga pag-ulan dito sa bahagi ng Zamboanga del Sur. Pero the rest, katamtaman ang lagay ng panahon at mataas ang inyong heat index dyan. So nalalabi ng buong Mindanao halos, katamtaman ang maging lagay ng panahon, klaro ang himpapuwid, kaya asahan ang halos maghapon na maalinsangang panahon sa halos buong bahagi ng Mindanao. Take note yan sa mga kababayan natin, sa mga taga Mindanao, magdala lamang ng payong para sa tinding sikat ng araw. Umulan man sa hapon, typically mga taga-silangan lamang ng Mindanao mas makakaranas. Diretso naman tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector na ayon sa aking tropical cyclone sector monitoring sa PIMO weather page, pasok na ito sa severe tropical storm category and as of 10:45 AM, dito sa unang tropical cyclone monitoring agencies ay nasa severe tropical storm na nga po ito, pero sa isa kong data ay nasa severe tropical storm na rin. Yan, at since ang huling record nito is 9:46 AM po. Yung huli nitong update at makikita po natin nasa 93 kilometers per hour ang maximum sustained wind na nito at bugsong umaabot na ng 116 kilometers per hour. Central air pressure niya 993 hectopascal at unti-unti na itong kumikilos pa northward o dahan-dahan siyang kumakabig pa northeastward na. Patungo sa direction nga po banda rito, papunta sa direction ng bandang Infanta Quezon or General Nakar yung turn niya. Ngayon pa lang kasalukuyan nagta-turn pa lang siya, yung kumukurba pa lang siya o dahan-dahan papuntang northeast direction. Ganun po yung ibig kong ipaliwanag dyan bago siya ikilos pa northeast o northeastward patungo sa direksyon na ito ng bandang Infanta or General Nakar. Dahil expected kasi ay sa loob ng 18 hours, expected na sa baybayin nito ng bandang Real or ng bandang Infanta Quezon. So tingnan natin at depende na lamang yan sa pagbabago muli ng kanyang forecast period ha. I-update natin yan sa ating ensemble forecast maya-maya. Dahil ginagawa ko pa po yung kasalukuyang report ngayong umaga. At kumikilos siya sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayan, at kalalabas lamang, ka-update lamang ng aking TC sector habang nagre-report ako, meron na siyang international name na Ewinyar. Na kung i-research nyo, ang huling record kasi ng Ewinyar nito, ito yung sa may bandang Micronesia, nung nagkaroon ng isang bagyo roon. Nakalimutan ko na kung anong taon yun. Dinistribute ng federal government ng o local government ng Micronesia na ituturing nilang o ang ibig sabihin sa kanila nito ay isang storm god ng Chuuk. Yun ang tawag, ang ibig sabihin ng Ewinyar. Isang storm god ng Chuuk. Yun ang tawag nila sa isang god. Yun yung ibig sabihin ng Ewinyar ha. So international name niya ngayon ay Ewinyar. Local name naman natin ay Severe Tropical Storm Aghon. Na ang ibig sabihin naman ng mga taga-Hiligay no, ang ibig sabihin daw ng Aghon ay isang uri yun ng kompas. Pero ayon naman sa kakilala ko na nanay na isang Bicolana, ang term nila ng Aghon o Aghon sa kanila
ay ang ibig sabihin daw sa kanila noon na inihaw o pinausukan. So, yun lamang ang huling research ko sa kahulugan ng aghon o ng agon. So, dalawang meaning, posibleng ang isang uri yun ng compass sa mga taga-Hiligay noon, ibig sabihin daw ng aghon. At agon o aghon, tawag naman ng mga taga-Bicol is inihaw or pinausukan. So, either way, dun sa dalawang yun na ibig sabihin ng local name na aghon. So, at least nabigay ko ng impormasyon sa inyo kahit papaano. So, habang kasalukuyan nire-report ko ngayon, as of 10 a.m., dito sa aking tropical cyclone sector, tumaas pa ang kanyang wind speed. Initial, now 111 kilometers per hour at bugsong 139 kilometers per hour. At dahil dito ay papasok ang 10-minute average na natin na 82 kilometers per hour at bugsong umabot ng 102 kilometers per hour, which is retained sa category ni Pag-asa na tropical storm. So tingnan natin kung sasabayan ito yung 1-minute average na maging severe tropical storm. Tingnan na lamang natin mamaya. Ayan, pumitik na naman at naging 83 kilometers per hour. So mabilis po ang pag-progress, mukhang mas lumalakas ng agad-agaran itong si severe tropical storm Agon. Habang nasa kalupaan pa rin ito ng Calabarzon, iibayo pa siya ng lakas o nagkakaroon pa rin siya ng charging ng lakas niya. So, tingnan natin kapag ito ay lumapit sa may bandang Sierra Madre. Doon natin malalaman kung bigla itong hihina kapag dumikit na sa border o boundary ng Sierra Madre. Dahil bahagya na nga itong kumikilos pa northward o northeastward na. So, tingnan natin. Depende pa rin yan, inulit ko. Kung biglang magbago yung ensemble forecast track niya. Baka kasi biglang kumabig pa ito pa west-northwestward So, hindi natin alam. Dahil medyo tumatambay ito dito sa bahagi pa rin ng Dolores, sakop pa rin ng Calabarzon area. So, yan po ang malinaw dyan mga folks At kung titingnan naman natin sa ilang mga analysis forecast track, mula sa aking TC track combination, yan, kung titingnan natin dito naman ay kumilos ito pa west-northwestward naman. Patungo ng Los Baños, Laguna. Itong si Aghon. Ayan So, parang halos lalapit ito ng bandang Santa Rosa o Calamba, Laguna. Well, tingnan natin. Baka mag-reset na naman yung location yan. So, hindi pa rin natin niro-roll out ito. Pero kung pagbabase natin yung galaw ng aking tropical cyclone sector, kumikilos ito pa west-northwestward pa rin. At nasa vicinity na to ng Los Baños, Laguna area, ayan. At maaari pa itong lumapit sa may bandang Calamba, Laguna. Tingnan natin. Pwede kasing pagdating dito, mag-recurve ito bigla, gumanyan, pumihit ito ng paganyan. Papuntang dito sa may bandang Infanta Quezon pa rin. So, tingnan natin at obserbahan natin yung galaw niya. Then, pag ganyan kasi mabagal ang kilos niya, talagang medyo nakakalito yung galaw ng bagyong ito. Kasi biglang mag-change ito ng location, tapos maya-maya mag-iiba na naman siya ng location. Very uncertain. Pero pagbabasin natin yung kasulukuyang lokasyon niya sa ngayon, na ito ay nasa bandang Los Baños, Laguna na nga po, yung pinaka-sentro niya. At dahil sa mas malapit na sa Metro Manila, mas unti-unting mararamdaman natin yung medyo sungit itong si Aghon. So, yun po ang pinaka-latest natin. At sa ating tropical cyclone TC track, converted ito sa oras natin sa Pilipinas. Ito ay unsignificant pa rin ang analysis. Malayo po. Since ito ay analysis track ng Joint Typhoon Weather Center. So, papansinin natin, napakalayo dun sa significant na kasalukuyang location niya, nasa may bandang Los Baños, Laguna. So, hindi natin alam kung babaguhin yan, kung bigla itong babaguhin yung track, magiging ganyan, tapos ganyan. So, hindi natin sure. Or posible naman ganito ang mabago kay Joint Typhoon Weather Center. Magdodolores ito. Then, Los Baños, Laguna. Then, tsaka na ito mag-recurve. Papuntang ganyan, Infanta Quezon. So, maraming possibility of changes ng ensemble track forecast dahil kung papansinin nyo kay Joint Typhoon Weather Center, ay hindi sila nagbago ng kanilang forecast ensemble tracks. Kung titingnan din natin sa ating tropical cyclone track primary, ganon din ang ipinapakita. Ayan
ng data feed ng Joint Typhoon Weather Center. So, binase pa rin ito yung aking TC Track Primary na base kay Joint Typhoon Weather Centers pa rin. So, maaring mag-change course ito. Pero dahil nasa bandang Los Baños kasi siya, maaring mabago rin yan anytime. O, ganun din. At sa ating TC Track combination, ganun din na pinapakita. O. Mula rito sa may bandang Atimonan, Quezon, bigla itong dediretso north-westward patungo ng baybay ng Infanta, Quezon daw. Pero malayo sa pinapakita ng kasalukuyang lokasyon niya, nasa bandang Los Baños, Laguna pa rin. Kaya kung papansin ninyo sa aking isang tropical cyclone monitoring, nanatiling nasa Dolores pa rin ito. Dahil ino-observe nito yung error o kinakalculate pa kasi nung isa nito na meron siyang automated na error calculation. Mga ilang minuto siya or within 30 to 1 hour. Kung titingnan niya kung magbabago-bago pa yung mga location, ay hindi niya muna i-update yan. At kapag kumpirmado na dito talaga yung pinaka-location, tsaka na pa lang siya mag-update. At doon niya ilalagay yung pinaka-location. Inulit ko, itong data feed nito ay hindi mula sa Joint Typhoon Weather Centers. Ito ay isa sa, kung bibigyan ko kayo ng clue, bandang Europe ito. Yung pinaka-track nito. Europe o bandang affiliated ng US NOAA. Pero sabi sa akin, ay affiliated daw ito ng NOAA. So hindi ko makumpirma pa maigi nung nagbigay ng data sa akin ito. Ang malinaw lamang, hindi ito mula sa Joint Typhoon Weather Centers o ng Hawaii. Kasi ito ay itong mas aggressive na galaw na ito mula ito sa Hawaii. Hawaii ito. So kabilang ito sa infirmary ng Joint Typhoon Weather Centers, pero ito ay sa Hawaii. Hindi siya kabilang ng Joint Typhoon Weather Centers, pero ginagamit ito ng Joint Typhoon Weather Centers bilang reference automatic tropical cyclone forecast system. Kaya sa mga gumagamit ng reference mula sa aking webpage, huwag niyo sasabihin na ito ay mula sa Joint Typhoon Weather Center. Dahil hindi po ito sa Joint Typhoon Weather Centers. Yan ay military center ng infirmary. Military po yan sa Hawaii. So, huwag niyong babanggitin na Joint Typhoon Weather Centers. Kasi, sasama ang loob ng mga taga-Hawaii niyan. Kasi, binabanggit ninyo Joint Typhoon Weather Centers kahit hindi naman po. So, malinaw yan na naval center yan ng Hawaii ha, hindi yan ng Joint Typhoon Weather Centers. So, yun po ang paglilinaw dyan mga folks. So, sa ngayon, nasa bandang Los Baños, Laguna po ang center nito ayon sa aking tropical cyclone sector ng infirmary. At ganun din, at kasalukuy naman nasa Dolores ang kasalukuy location nitong Siagon since kaninang 9 o'clock. So, inaantay na lamang niya yung calculation of error bago ito mag-update anytime. So, pagbabasehan natin ito dahil mas aggressive po kasi itong infirmary. Yan, na nasa Los Baños, Laguna. So, malinaw po yun mga folks ha. At inuulit ko, kung masusunod yung forecast track nito, inaasahan pa rin na ito ay expected sa loob ng 18 hours ay babaybay nito ang Calabarzon at expected itong i-exit sa baybay ng Infanta or General Nacal, Quezon at posibleng bukas na madaling araw ito ay i-exit na ng bandang Infanta sa baybayin. Ayan o, approximate forecast nito is 2 o'clock ng hapon o bukas ng madaling araw kung mas bumagal ang kilos niya. Pero dito ay nasa 2 o'clock PM siya, so in-expect daw mamayang hapon. Ng hapon daw ito i-exit. Pero dahil sa napakabagal ng kilos niya, bumababa sa 4 kilometers per hour, maaaring 2 AM na yan ng Lunes. Approximate ahead of time pa rin yan ha. So, maaari pang magbago yung forecast period niyan anytime ngayong umaga hanggang nitong maghapon. Which is i-update ko naman yan sa Facebook page time to time. So, ina-expect natin na nasa karagatan na ito ng bandang Calabarzon o east ng Aurora sa Lunes na ito ng bukas daw ng madaling araw. Kung hindi man, mag-ahead of time siya o mag-update yung forecast track niya, maaaring alas 2 na ito ng hapon, bukas ng Lunes. At posible pa nga itong umabot ng typhoon category sa loob ng 48 to 55 hour period bandang east coast na ito ng Isabela o pagitan ng East Aurora. So tingnan natin
yung progress na yan at mag-update pa naman yan anytime mga folks. Kung kakamustahin naman natin ang mga computer models at yung mga global spectral model na ating ginagamit, makikita natin dito ay significant na ang paggalaw nitong si severe tropical storm Agon, or just in case humina ito, bumalik sa tropical storm, makikita natin napaka-insignificant na nakikita rito sa animation graph. Kung pagbawasan naman natin ang mean sea level pressure, makikita rito ay mukhang umeksik na kaagad dito at ito'y kikilos pa west-northwestward at dito parang magkakaroon ng enhancement ng paglakas dito into typhoon category bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Ang forecast time niyan o forecast tropical cyclone time niyan mula ngayong araw hanggang May 28, 2024 po. Ayan o. Na aasahang e-exit ito ng Philippine Area of Responsibility. So expected na lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. Kung hindi May 28, 2024, baka May 29 na ng madaling araw. So Miyerkules po yun. O mga Wednesday, this coming Wednesday po, inaasahang e-exit na raw ito ng Philippine Area of Responsibility. So tingnan natin kung magbabago pa yan mga folks. Sa ngayon ay pagbabasehan muna natin yung kasalukuyang computer models at global spectral model nitong si Agon. At sa alon naman, makikita natin ay mataas po ang alon di sa bahagi pa rin ng silangan ng Luzon, especially sa may karagatan ng Calabarzon. So bawal po munang lumayag dyan mga folks. At sa susunod na 24 oras ay mananatiling bawal lumayag ang ating mga mangingisda dyan hanggang sa babandang silangan ng Isabela at Kasiguran Aurora. Dahil posible pang umabot sa 2 meters o mahigit sa 2 meters ang posibleng aabutin ng pag-alon dyan mga folks. So, pero the rest naman ng bansa ay mukhang kalmado naman ang karagatan o pwedeng umalaot, ingat na lamang sa biglang bugso na lamang ng hangin. Especially sa may bandang kaluran ng Luzon at dyan sa may bandang Manila Bay mga folks. Ingat na lamang. At sa karagatan na ito sa may bandang Southern Luzon, medyo ingat pa rin mga folks. At mula dyan, sa mga computer models ng iba't ibang mga weather agencies, makikita po ang progress ni Agon mula sa pag-exit nito sa bandang Calabarzon. Kikilos din to pa east-northeastward patungo nga po sa direksyon ng Southern Japan. Ayan po. At dito pinapakita magkakaroon ng re-enhancement. Bigla itong re-enhance into severe tropical storm at umabot ng typhoon category pa nga according dito. Ayon kay GFS, ganon din sa pinapakita ng ECMWF. So maaring mas humina ito habang binabagtas nito ang Sierra Madre. Hihina siya. Then, pag nasabay-bayo nito ng Calabarzon, habang papalayo ito ng northeastern Luzon, kikilos ito pa east-northeastward. At habang kumikilos ito, unti-unti na naman itong magre-re-intensify hanggang sa maging severe tropical storm and all the way ay posible pang umabot muli ng typhoon category. So maaaring kapag nangyari yan, maaaring matawag natin ito na kauna-unahang nagkaroon tayo ng typhoon category ngayong taon at unang naging typhoon pa sa unang bagyo sa Pilipinas. Just in case po so tingnan natin yung mga further progress na yan. Dahil ganun din kay NABGEN, pinapakitaan din na nagre-intensify ito paglabas ito ng baybayin sa silangan bahagi ng Lower Luzon at naging typhoon category din. So mataas pa rin ang forecast probability na magiging typhoon category pa ito all the way. So abang-abang na lamang at mag-a-update din tayo dyan mga folks. At kamusta naman natin yung lagay ng Angat Dam. At kung mapapansin natin dito, mukhang unti-unting nagre-recovery yung level ni Angat Dam. Ayun, from 178.89 kahapon, ngayon ay nasa 178.80 po ito. So, kapiranggot o 0.9 lamang ang nakonsumo sa kanya or halos hindi masyado nang nagagalaw yung level ni Angat Dam. Posibleng dinivert muna yung supply ng tubig at ginamit siguro muna yung kay Lamesa Dam. Hindi natin sigurado yan. Nakakalam lamang dyan yung hydrological section ng Pag-asa. Kung anong nagdi-distribute din sa mga nawasa natin. Pero malinaw lamang dito na medyo
nag-on hold o hindi muna dumausdos ng husto yung level ni Angat Dam. Halos 0.9 meters lamang ang nakonsumo eh. So medyo bumagal yung pag-progress ng pagbawas ng level ni Angat Dam. So hopefully makarecover yan dahil sa patuloy na mga ilang pag-ulan. Hopefully makarecover yan, pero kung makikita natin medyo hindi sapat ang mga naging pag-ulan din sa bahagi ng Angat Dam. So hopefully madagdagan pa yan dahil kulang pa yung buhos ng ulan na inuulan sa bahagi na yan ng nasasakupan ng Angat Dam para naman makarecover dahil kung patuloy ng pagbaba nito, posibleng magkaroon tayo ng medyo krisis sa supply ng tubig sa Metro Manila na kung saan primarily nanggagaling kay Angat Dam. So hopefully makarecover talaga yan dahil sobrang baba na nito at mahigit sa 5 meters na po ang sobrang kakulangan ng deviation rule curve o yung pinaka mas mababa sa critical level ni Angat Dam. Napakataas na po yan dahil hindi kagaya ng mga ibang dam, nasa 2 meters lamang, mga 1 meter lamang ang negative nito. Siyempre hindi natin kasama yung areas nito ng San Roque dahil constant, hindi naman masyado nagagalaw yan gaano. Pero dito sa may bandang Angat Dam, mahigit sa 5 meters na po ang pinaka-lowest deviation niya o very lowest sa pinaka-critical level niya. So, hindi na po talaga maganda yon. Kailangan bumalik na po ang supply kay Angat Dam at sa tulong na lamang ng mga pag-ulan-ulan gaya nito. Sa Ulat Lindol naman, so far, mula kaninang 12 AM, medyo kakaunti pa lang ang naging recorded mula sa Data PDP Box ang mga paglindol at wala naman tayo so far na naitala na magnitude 4.0 pataas. Bagamat medyo marami-rami naman ang ilang magnitude 3 pababa na mga paglindol at ang huli dito pa rin sa may bahagi pa rin ng baybayin ng Sarangani, Balot Island pa rin. So, yan ang huling naitala. Pero magnitude 4.0 so far wala naman tayong naitala sa ngayon. At dahil sa presensya na rin ni Severe Tropical Storm Agon, ay medyo nagkakaroon na ng noise yung aking seismometer dito sa Caloocan. Ibig sabihin lang kasi yung low pressure area naka-apekto rin sa magnetic resonance o detection ng aking seismometer sa Caloocan. Kaya minsan ganyan ang nangyayari. Medyo tumataas yung signal noise na malinaw lamang na may presence ng low pressure area. At kung titingnan naman natin yung historical, kung umabot na ba ng mahigit sa 1,000 total earthquakes sa Pilipinas for the month of May 2024. Yan, iloload natin. Malapit na po at nasa total of 987 total earthquakes na po tayo mga folks. 949 dito is magnitude 2.0 pataas. 34 dito is magnitude 4.0 pataas. At so far, wala namang nadadagdagan sa ating magnitude 5.0 pataas. So, tingnan pa rin natin dahil mas mababa pa rin to kumpara last month. Tingnan natin kung magtatapos ang month of May, kung malalagpasan ba niya ang month of April na total earthquakes na mahigit 1,000 nga po ang naging total earthquakes. Between magnitude 2.0 pataas yan mga folks ha. So, para malinaw lamang sa lahat. So, medyo good news. Wala naman tayong naitala na malalakas ang paglindol nowadays. At nanatiling 4 pa lang ang ating magnitude 5.0. Kalimitan dito sa bahagi ng silangan ng Visayas at Mindanao lamang. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, May 26, 2024.
lahat, hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, May 26, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman, lalo na sa lagay ng ating bagyo ngayon na binabayo ngayon ang buong Calabarzon, kabilang na ang Metro Manila at ilang parte ng Southern Luzon. At umaabot na rin yung outer rain band sa Central Luzon. Ingat po sa mga kababayan natin dyan. At visit na lamang din sa aking web page para sa gusto malaman ang real-time na dynamic na data mula sa aking weather station. At patuloy pa rin tayo nakakaranas ng mga light rain showers since kagabi o madaling araw. At visit na lamang din para sa gusto malaman ang mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks. Mag-iingat po tayong lahat. At magandang araw po sa ating lahat.